Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Sama na kay Tita Emmy. Tayo po ay mamlansya ng marami. Ayan po. Ayan, mapay sa akin. Para meron po akong kakwentuhan. Wala po kasi akong kakwentuhan. Kayo na lamang po ang aking magiging kakwentuhan. Ayan. Malungkot man ang araw. Nandito pa rin tayo. Nagtatrabaho pa rin tayo. Pasko na. Nandito na pa rin tayo. Ayan. Malungkot dahil malayo tayo sa Pilipinas. Malayo po tayo sa ating mga pamilya. Ayan. Maswerte po yung mga pamilya ngayon na magkakasama ngayong Pasko. Hindi tulad namin ni Tita Emmy at ni Kuya Ador. Malayo po kami sa pamilya. Malayo po kami sa Pilipinas. Maraming taon na. Marami na pong taon ang hindi namin pagpasko sa Pilipinas. Nakakamiss na rin po. Lalo na si Kuya Ador na ano na po ngayon dito, 25 years o 28 years na si Kuya Ador dito. 28 years na rin po siyang hindi nagpapasko sa Pilipinas. Ayan. Mahaba po ang panahon na paglayo sa Pilipinas. Nandito kami ng mahabang panahon. Mahaba rin ang panahon na iniwan namin ang Pilipinas. Ayan. Pero nakapamasko din po ako ng 2 beses sa Pilipinas. Simula po noon 25 years yata ako. Una yata maalala. Hindi na matandaan ni Tita Emmy. Nung ako po'y umuwi, dahil naoperahan po ako dito. Tinanggal po ang aking matris. Ayun. Natanggal pong lahat. Nahirapan po ako dito. Kaya nag-decide po si Kuya Ador kahit na naka-wheelchair ako noon. Nung tinanggalan po ako ng matris, sabi niya, uwi ka na lang. Sa Pilipinas ka na lang magpagaling. Yun po, nasubukan kong magpasko ng Pilipinas nung ako'y maoperahan dito para magpahinga. Katapos ko magpahinga, balik na naman tayo dito. Kahit na naman po tayo dito sa bansang hindi natin sinilangan. Nandito na naman tayo. Kahit pa rin tayo. Ayun po. Pagkatapos, lumipas na naman ang maraming panahon. Si Tita Emmy, sinubok na naman ang panahon. Ayun po. Namamatay ang aking nanay. Ay, umuwi po tayo ng Pilipinas. Upang makita natin ang ating mga magulang. Bulunan na si Tita Emmy. Ayun po, umuwi po ako ng Pilipinas para makasama ko ang aking nanay sa huling pagkakataon. Nakasama ko po siya, ang aking nanay. Namatay pong aking nanay ay January po, namatay ang aking nanay. Pagkamatay po ng aking nanay, January, umuwi po ako ng Pilipinas. Ang ginawa ko po'y, nagbalik ulit ako dito pagka February. Pero Tita Emmy, paano ka nagpasko ng Pilipinas? January, February. Yun nga po. Nagbalik po ulit si Tita Emmy dito. Naghanap ulit po tayo ng magiging kinabukasan natin. Ang nangyari po, habang nagtatrabaho si Tita Emmy, ang laman po ng kanyang puso ay ang Pilipinas. Gawa ng hindi po mawala-wala sa isip ko ang aking ina. Hindi po matanggal sa isip ko ang aking ina. Kaya yung panahon na yun, January mamatay ang aking nanay. Umuwi po ako ng February. Pagka March po, nagbalik ako ng Pilipinas ulit. Kung ganong pamasahe po ang ginastos ni ay may pabalik-balik.
Ayun po, pero aanin mo yung pera kung hindi ka naman makakapagtrabaho ng maayos. At ang laging laman ng isip mo ay ang Pilipinas, ang aking pong ina. Lagi po pumapasok sa isip ko na hindi ko na muling makikita ang aking nanay. Yun po, parang hindi po ako makapagtrabaho ng maayos. Pero although na umuwi ako ng Pilipinas, yun po, nagpalipas po ng panahon. Kayod pa rin sa Pilipinas, kahit nasa Pilipinas po tayo, nagkayod pa rin si Tita Emmy doon. Lumipas po ang mga buwan, hindi naman po taon, buwan lang. Ay nagbalik po ako ulit dito. Yung nagbalik ulit si Tita Emmy sa bansang hindi natin sinilangan. Naghanap na naman po ng nakipagsapalaran na naman ako dito. Yung po'y ang edad ko po'y mga 50 mahigit. Wait lang po. Ang edad ko po na ay 50 na ako mahigit noon nung mamatay ang aking nanay. 58 na po yata ako. O 57, ganyan po. Yan. 57 na po siguro ako noong panahon na yun. Kaya nagbalik ulit ako dito para ipagpatuloy ang buhay ni Tita Emmy. Kasi alam nyo naman po sa atin, may kabuhayan man po. Hindi naman po dapat nating maliitin ang Pilipinas. Pero sa tulad kong may edad na, mahirap na po humanap ng trabaho dyan sa atin. Kaya naisipan ko na naman pong bumalik dito para makipagsapalaran. Ayun, nabot po kami tayo ng ganyan. Kaya nakapagpasko po ako sa Pilipinas noon nung mamatay ang nanay ko dahil nagbalik po ako dito March ulit. Umuwi ako ng Pilipinas, March ulit ako nagbalik dito. Bali na isang taon din naman po ako sa Pilipinas. Kasi hindi po ako pwedeng lumagpas po ng isang taon at magbabayad po tayo ng buwis. Dahil nga po na parang meron daw pong babayaran ang mga na-stay sa Pilipinas ng matagal. Yung po ang sabi nila, yung daw pong stay ng matagal sa Pilipinas, yung umuwi ng matagal sa Pilipinas para mag-stay ng matagal, ay magbabayad daw po. Kaya ang nangyari, nagbalik ako agad. Ayun. At saka isa pa po, ma-expired po ang aking DNI. Yung card po na hawak-hawak natin, ma-expired po yun, taon na yun. Kaya, bali 1 year pa naman po bago ma-expired na magbalik ako dito. Kaya, pagka year po ulit, nag-renew po ako, isinabay ko na rin po yung passport ko dito. Dito ko na rin po in-renew. Ayun po. Yung passport dito, i-renew ko rin po. Kaya ayun, kahit malungkot, kahit ayaw nating iwanan ng Pilipinas, pero sa larangan ng kabuhayan, kailangan po ulit natin makipagsapalaran dito. Kaya dito na naman si Tita Emmy. May edad na, nakikipagsapalaran pa. Yun. Hindi naman tayo makakahanap ng ibang trabaho pa, kundi trabahong bahay na lang po ang ating mahanap. Nung po ako'y bata pa, lumalaban po ako sa restaurant. Nagre-restaurant din po ako. At nung medyo nagkaedad-edad na, dahil mahirap na po talaga akong para mag-restaurant pa, dahil nga may edad na, maghapon po kasi nakatayo. 12 hours po nakatayo. Parang nanginginig na po ang mga tuhod ko pagka maghapon na pong nakatayo. Kaya lumaban pa rin si Tita Emmy para magtrabaho sa bakery. Nagtrabaho pa rin po ako ng bakery kahit po na medyo hirap na rin po ako noon.
Kasi syempre pagka may edad na po tayo, hindi na po natin kaya yung takbo ng takbo. Kasi po sa bakery dito may kasama pong restaurant yun eh. May tinda po silang kape, may tinda po silang mga spaghetti. Patakbo-takbo rin po kasi kailangan paspasan po. Kasi minsan may schedule ka po sa kaha, kinabukasan may schedule ka sa kusina, gagawin mo lahat ng pagkain ng kusina, lahat ng order ng tao, ikaw po ang gagawa. Kinabukasan naman po yung i-schedule ka sa kuha ng mga gamit sa labas, yung mga losa, yung mga plato sa labas, kakadong ganyan. Kasi hindi po naka-stay sa isang posisyon ang bakery. Ang ginagawa po ng may-ari, iniikot-ikot niya po ang mga tauhan niya. Kaya kailangan, kasi hindi po pwede na mamaya may sakit po ang nakapwesto doon, yung talagang tunay nakapwesto sa kaha, kung di papalitan, wala na pong magkakaha. Kaya ang ginagawa ng may-ari ay nirurutin po kami. Ngayong araw na to, kaha kinabukasan, nasa losa ka, yun sa mga plato. Kinabukasan naman, ikaw kukuha ng mga plato sa labas. Kinabukasan naman, ikaw na nakatoka sa sa kusina, ganyan. Ay, pabago-bago po, hindi po pwedeng isa lang ang posisyon mo. Pero makikita mo na lang po dun sa blackboard na ito ang posisyon mo ngayong araw na to, ito ang day off mo, ganun po. Ay, yun, lumaban pa rin si Tita Amy kahit may edad na sa posisyon na ganun. Kaya lang po, syempre nagkakaedad tayo, medyo nahihirapan na rin po ako. Ayun, pagka nung naibenta po nung may-ari yung bakery, 5 taon po tayo doon eh. Nung naibenta po ng may-ari yun at nagbago po ang may-ari, naghanap po na ako ng bahay. Kasi hindi na po ako tatanggapin sa ganung paspasa na trabaho dahil yung edad ko nga po hindi na pwede. Kasi ngayon po 64 na si Tita Amy, sa next year 65 na. So hindi na po pwedeng yung takbo ng takbo. Nahirapan na po yung aking mga binti. Kaya ayan. Kaya mas maganda pang sa bahay na lang. Medyo hindi po masyadong hirap ang trabaho, kumbaga sa bahay. Ayan. Kaya mga kaibigan, hindi po hayahay ang buhay ng mga OFW. Hindi po hayahay ang buhay nila. Maliban lang po ikaw ay doktora o ikaw ay medyo may posisyon, ganun po. Medyo makahayahay po. Pero hindi rin po kasi yung mga kakilala po namin dito na katulad ng yung mga nurse, nagre-reklamo rin po sila na maghapong nakatayo. Maghapon din po silang walang upo-upo. Dito po kasi parang mahigpit po. Pag naka-duty ka, duty kan talaga. Hindi ka pwedeng yung paisi-isi lang na trabaho. Hindi po pwede yun. Nagiging easy-easy lang pag tapos na ang duty mo. Hindi ko lang po alam kung kailan ang namin. Kasi dyan sa Pilipinas, 60 years old, pensionada na, di po ba? Dito po, ang pensionada, 66 years old po. 66 years old po ang pensionada rito. Kaya po, sa next year, 65 na po ako, aayusin ko na po yung papel ko. Aayusin na po natin ang papel natin para pag edad po natin ng 60, ay magpe-pension na lang po. Kasi ganun po dito, pag edad mo ng 65, ayusin mo na yung mga papeles mo, ganyan-ganyan, para pag edad mo, sa tamang edad na magpe-pension ka na, ay ipadadala na lang po yung pension mo. Kung ano mang bangko ang iyong ibibigay, ganun po. Dito po sa bansang ito, ikaw na po ang mamimili ng bangko na gusto mong kasukan ng pension mo. Ganun po. Kaya,
Ito, nandito pa rin si Tita Emmy. Hindi ko lang po alam kung naririnig niyo ako. Lakasan ko nga po, kaya kung naririnig niyo po, yun. Yun po, kaya dito man si Tita Emmy. Kikipagsapalaran pa rin hanggang ngayon. Konting tiis na lang po, konting hakbang na lang. Kaya baka po, pag natapos na ayos-ayos po natin yung sa next year, bali 2 years pa po, 2 years pa po akong maghihintay, mapipirmi na po tayo ng Pilipinas. Baka po mapirmi na po ako ng Pilipinas, may awa ang Diyos. Ayun, makakasama ko na po ang gusto kong makasama. Yung ganyan. Kasama po rin natin si Kuya Ador. Si Kuya Ador po, malapit na niya kung iwanan. Malapit na po akong iwanan ni Kuya Ador. Magpipilipinas na po siya. Nag-stay na po siya ng Pilipinas kasi next year po, baka may awaan ng Diyos. Kung papalarin po, na po siya, pensyonado na po siya. Ayan. Kaya po sana may awa ang Diyos, may awa po ang Diyos na ayun. Pero sabi po niya naman sa akin, hihintayin naman po daw niya ako. Siyempre, pero minsan nagbabago po ang isip niya, gusto na niya umuwi para makapagpahinga. Kasi daw po wala naman na siyang gagawin dito. Ayun. Sabi ko naman sa kanya, hintayin mo pa ako ng ilang bali 1 taon. 1 taon pa po ang hinihiling ko sa kanya na hintayin niya ako. Ayun, si Kuya Ador. Nihiling ko po sa kanya na 1 taon pa, hintayin niya po ako. Sana nga po ay mahintay pa ako ni Kuya Ador. Para, yun po. Po yata naputol kayo, Ayan. Naputol po yata kayo at ako'y nag-umpisa na sa 2 minutes na naman. Ayun po. Kaya maraming pong salamat sa inyong pakikinig sa buhay ni Tita Emmy. Thank you very much po. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye po. I love you all.